Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat na nanonood, nakikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po. Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon? Pero unang-una, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta nun, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating na academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Kaya natutuwa tayo at hopefully tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon. And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math at science? Yes, ang totoo po niyan, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga leaders na tinatawag na medyo emerging leaders pa lang, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umaabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po. Okay. And kung sa usapin naman po ng teachers' welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila? Sa teachers po natin, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya't maya, nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, dati maraming teachers, hindi naman lahat, pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements ay marami nagre-retiro sila, teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. Dahil po dito sa ating Teacher Career Progression Law ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, i-rationalize na yung mga requirements at ang gusto po natin sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap ng ginagawa nila. Pangalawa po, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yan sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro. Okay. Tama po yan dahil sila yung tumatayong pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, kung sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, partikular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan at maging sa kalidad ng edukasyon? Ang pinakamatinding challenge talaga na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng ating mga guro, ng ating mga estudyante ay sa totoo lang yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, marami, as you grow progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas nagiging komplikado rin yan. Kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin.
Kaya ngayon na inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para nakafocus lang sa functional literacy, kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po. Kung speaking of functional literacy and dun nga po sa kalidad ng ating edukasyon, with this being said po na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makokompromiso yung quality ng edukasyon? Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung yung pinapatri na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. Sa ngayon po, nakita naman po natin, base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12. Medyo malaki yung agwat ng mga yung learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. Imagine po paano yun. Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatuto dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo na ang batang Pilipino. Pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila. Natututo sila sa kanilang sarili. At yung teknolohiya, magagamit ng tama. Okay. Kung, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments na ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro? Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So, alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Di ba? Ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubhasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round, ng palarong pambansa, Festival of Talents, iba-iba pa. No classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin nating 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng palarong pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, o kaya pahinto-hinto, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon. Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa? Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension, reading, doon niya, basa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang merong mga learners na nahuli. Hanggang hanggang senior high school nga po. May datos na nagpapakita na merong hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo.
dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude. Alright. Kung mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027. Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa ring challenges dahil yung mga reform bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan, pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayong hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante lahat tayo tungo lang sa isang objective which is quality of education. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong.